Hi guys, maulang hapon sa ating lahat. Dahil may binili si Habibi na maraming siling haba. Ito guys, oh. Gagawa ako ng dynamite. Oh. Another day, another mini vlog na naman tayo. For today's video, in a day in my life na isang raketerang bereterang pilingera, Asia's Dahil bumili nga si Habibi ng mga siling green, kita nyo naman at fresh na fresh. Nag-request nga siya na mag-dynamite daw ako. Since hindi naman tayo nakakain ng pork, ay century tuna ang ilalagay ko. At saka nga San Marino. Na hindi ko nga na-videohan that time. At buti na lang talaga may natira pa dito sa tindahan na Eden cheese na nakapa. At syempre ang pambansang lumpia wrapper. Tingnan nyo naman yung sili, tuwan-tuwa talaga ako dahil ang fresh niya at bagong-bago talaga. At kung maaamoy nyo nga, talaga namang masasabi ninyong dahil iba talaga yung halimuyak niya. At syempre para mabawasan ng sobrang kaanghangan ng sili, ibababad natin to habang tinatanggalan nga natin ang buto. O ng kalaman-laman ng loob-looban ng sili. Ang OA ko sa tubig, ang dami. Syempre hinugasan ko muna yung mabuti at saka ako ibinabad muna at saka inisa-isa ko ang pagtatanggal nga ng buto. Sa pagtatanggal nga ng laman loob ng sili, hihiwaan nyo syempre yan. Paano nyo matatanggal kung di nyo hihiwaan? Hibukan nyo nga lang mabuti yan para matanggal nyo yung nasa loob ng sili at saka yung medyo parang may mga laman-laman. Ang kaso nga ako dyan, tingnan nyo naman at kutsilyo pa rin talagang ginamit ko, mas madali ang kutsara. Kaya naman maya-maya pa ay kumuha na rin nga ako ng kutsara at talagang nahihirapan na ako. Sa totoo lang mga karimix, kanina ko pa yung naisip na hiya lang ako dahil naka-on ang video. Hindi ko na talaga natiis. Kaya eto na nga talaga, ginamit ko na yung kutsara. Nauna lang talaga yung voice over ko. O diba, mas madali. Ganda lang talaga ang meron ka. Tingnan mo minsan may pagkasyunga-syunga ka. Bali 19 pieces nga lang itong gagawin ko. Hindi ko nilahat dahil yung ibang maliliit at iba na nga ang hirap kasing i-wrapper ng mga nakabaluktot na sili. Kaya syempre doon lang tayo siya tuwe. Malaki syempre. Habang iisa-isa kong tanggalin yan, sa tubig ko pa rin inilalagay para naman after nun lahat ay huhugasan ko pa rin. Maraming hugas ay makakabawas ng anghang ng sili. At ayan nga, natapos ko ng lahat, ibababad ko muna yan ng mga ilang minutes lang sa tubig. Isang araw yung technique para hindi masyadong maanghang ang sili, lalo kung talaga super anghang. Baka hindi na natin makain. At habang ibinababad ko nga ng ilang minutes, ito, pinrepare ko na yung cheese, siniwahiwa ko na at pagtanggal-tanggal ko na sa pagkakadikit ang mga wrapper at nasala ko na yung laman lang naman ng century tuna kailangan natin, kaya naman itinapon ko na yung pinagsabawan. At tinanggalan ko na rin ng tubig itong mga sili. At syempre, wag na natin patagalin yan. Lagyan na natin ng laman, ang kaloob-looban ng sili. Sa pagpapalaman naman dito sa loob ng sili, kahit ano naman na pwede nyong ilagay sa loob. Dagdagan pa nga ng cheese na talagang isa sa magpapasarap. Kung napapansin nyo nga sa mga nakaraang vlog ko, talagang mahilig nga akong gumawa ng mga lumpia. Dito nga sa amin, ay ako lang naman yung pinakamagaling gamit niya, lumpia wrapper. Marunong at kaya naman nilang gumawa, kaya lang mas maganda pa rin ang gawa ko. Kasi yung gawa, pag pulido. Hindi ko alam sa mga kamay ng mga to, nag-try sila pero talagang hindi kagaya ng gawa. Madali lang naman kung tutuusin mga karimix, kaya lang talagang matrabaho. Nagawa lang naman kami nito mga karimix kapag namumusuhan namin. At kapag nagkikrave nga kami, minsan kapag tinatamad akong gumawa, ay nagpapabili na lang ako. Pero mas masarap pa rin kasi yung sariling gawa at mas marami ang makakakain pag gumawa. Kaya pag nagkikrave talaga kami na ang gumagawa ng kung anong gusto namin. At maubos nga yung century tuna, ito na sinunod ko yung San Marino. May tag-price pa, tinakpan ko na nga lang ng daliri. Patapos na rin nga ako ng mga oras na yan. Dinali-dali ko na at nakaramdam na ako ng gutom. At maya-maya pa nga, eto na nga yung lahat ng nagawa ko. Sineparate ko nga yung century tuna sa San Marino. Kita-kita rin naman sa kulay dahil medyo nag-yellow nga yung sa San Marino. At white plain naman do sa century. Kaya naman wag na natin patagalin yan mga karimix. At eto na yung aking kawaling pangmalakasan na marami ng pinaglagyan ng maraming mantika. Yung sakto lang, wag naman sobrang dami. Mas okay nga mga karimix na mainit na yung mantika bago nyo ilagay ang mga dynamite. Syempre tatantyahin nyo din kung ilan lang piraso ang magkakasya do sa kawali at sa mantika na nilagay nyo. Sa akin kasi mga karimix ay okay na yung ganitong sakto lamang na hindi lubog na lubog sa mantika. Pero yung iba mas gusto talaga yung nakalubog sa mantika. Pero kanya-kanya naman tayo ng estilo at ng gusto sa buhay mga karimix, kaya bahala kayo. Buhay nyo yan at kayong masusunod. At nang matapos na nga ito nga mga karimix, ang result. Ganyan dapat naka-golden brown dapat bago nyo nga ahunin mas sa apoy. Mas malutong, mas crunchy, mas masarap. Dahil hapon na nga rin itong mga karimix, isabay na natin ang hapunan dito. Alam ko rin naman mga karimix, ang iba sa inyo ay hindi inuulam ang dynamite, pero ako inuulam ko yung nga ito. Yung iba kasi ipinapapak lang or merienda lang. Tulad nga ng sabi ko mga karimix, kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Alam ko rin nga yung iba ketchup pang gusto, pero ako suka. O siya, yun muna for today's video mga karimix. Maraming salamat.